Good morning po sa inyo mga kababayan. Pag-usapan natin ngayon itong lumalalim na missing sa Bongeros. So nung nakaraang araw, naibalita na ang nakuha doon ay may mga buto, yung iba mga sunog, yung iba naman po akala ko nga nung una tao yung pinakita kasi yung vertebrae at saka yung tawag ito, yung sa may bandang pelvic na buto. Ngayon, sabi nung bone expert ay ano daw po 'yon, bone collector siya, bone expert. Malamang daw po 'yan ay bovine o kabayo o kaya naman ay sa baka. Tapos hindi naman po nag-inarte roon ng Coast Guard. Aminado naman sila. Negative yung nakuha natin. So may ano siya kasi yung itong nakuha natin may sort of sinker. May pabigat. Yun, nakakuha kasi sila, kaya nila kinuha po yun, nakita nila may pabigat yung supot. No? Mamaya may paliwanag dyan Stones din ba to? Yes, minarkahan na lang. Minarkahan at kasi nakita nyo kanina tagal nung pag-howl nung tropa natin and medyo dinadrag nila para mas may puwersa paangat. Ngayon, negative yung nakuha natin. So we will be adjusting to another part. Okay, so yun na nga. Ito yung sinasabi ko, si Dario Blatchley na taga Davao City ito. Pero patas naman yung kanyang sinasabi. Nasabi niya na nakikita niya bilang bone expert. At alam niyo naman, we always rely on the expertise para maging maayos yung takbo. Dahil mahirap kalaunan, ayaw mong tanggapin, parang DDS lang, ayaw ng katotohanan, ayaw ng eksperto, tapos sa bandang huli masusunog lang. Pero sinasabi rin niya po rito this doesn't eliminate the fact there might be a human bone in the lake. Just this fact appears to be a common practice of throwing garbage. No? Ang paliwanag kasi dyan ng isang na-interview ay nagiging, ito po yan, teka bisa na natin. Ito. So yan, sinasabi na yan meron na raw pong nakitang mga sako na mayroong mga buto, sabi naman ni General Torre. Ito yung sabi ng isang ale. Diyan daw po, yung mga floating cages, floating tilapia fish pen, ay may mga nakalagay ng mga sako sa mga kanto. So diyan po sa lugar nila, normal po diyan sa Batangas, diyan sa Cavite, yung pagkakatay ng mga baka o ng kabayo. Normal lang po yan diyan sa lugar namin. So yung daw mga malalaking mga buto na yan ay posibleng ginamit pabigat doon sa mga cages. Kaya sila nakalubog, may mga tali. Katulad rin po nitong naandito sa video kanina. Ito. We will move again. So hanggat then may sort of sinker. May pabigat. Stones din ba to? Yes, minarkahan na lang. Minarkahan at kasi nakita nyo kanina tagal nung ilalim yung iba bato yung nakalagay, yung iba mga buto na malalaki galing po diyan. And besides, hindi ba yung lugar na yan, yung gilid po yung yan ng Taal, meron diyan na pwede kang sumakay sa kabayo. 'Di ba? Marami diyan marerentahan ka ng kabayo, iikot ka diyan. So kaya nga sabi ko sa inyo, normal lang diyan na nagkakatay ng kabayo. Kaya hindi tama yung bone expert na meron po talaga na mga mga buto-buto diyan ng mga hayop na sabi niya. Katulad lang din yan ng mga pagtatapon ng basura, ganoon. Pero posibleng may makuha ring buto ng tao. Ayun, ang tawag nila diyan ng mga taga riyan ay buya. Para hindi po makaanod. Kasi pag nakalapag doon sa lawa, fix dapat yan doon. Hindi ito yung pag humangin ng malakas, matatangay lang, maaanod. Hindi ho, dinag-away-away yung may-ari niyan. Ayan. So dapat ganyan lang po yung itsura nila. Hindi yan lilipat ng pwesto. Okay, doon yan sa Taal. So ngayon, ito na po yung report ng GMA. Ito na po yung nakuha. Meron silang nakuha na pelvic bone. Ayan. So ito po, ganito po yung itsura niyan. Ba't kinuha ko ito? Ito po ay may 2,000 years old na itong buto na to. So, yan.
Pakita ko lang sa inyo itsura ng luma na. Ito ay butong babad sa tubig. So, ito yung 2,000 years old na. Oh, ganyan siya. Okay, hindi lang po pelvic bone ang nakuha ng PNP ha. May mga iba pang parte rin. So ito hindi malaman dito. Ito yung sa kapareho ng sa unang na pinakita nila, yung nandito. Ito to. Yan. So akala ko noon sa likod ng tao yan, di pala. Yung sa likod ng baka. Yan. Ito yung not really likod ng baka. Bandang hita yan, ayan, sa taas. Yan. Ito yung shoulder niya. Ito, dito siya nakalagay. Yan yun. Kaya pala, sobrang tulis. Scapula. Ito. Pa yung isa. So yung unang nakuha sa sa baka. Okay. So ngayon dahil lumalalim na po yung investigation dito ngayon, ang isang rito ay dadaan po ito sa tong mga buto na nakuha. Ay sabi ng PNP pinatutuyo na raw muna yung mga sako, yung mga buto, no? Tapos dadaan na po ito sa testing, sa DNA testing and then matching. Sabi, wala bang kasamang skull ng tao upang sigurado ng tao? Eh wala pong pinapakita eh. Kasi bakit po hindi na nagpapakita ngayon ng mga laman ng sako? Kasi may pumuna diyan. Pinuna yan ng isang forensic expert na si dito, yung sa UP. Kalimutan yung pangalan to. Apelido nito yung sa magkakapatid na abogado. Isa ron sa abogado ni Sara at naging abogado rin ay ERAP ng impeachment. Kalimutan ko talaga yung apelido. Fortune Brothers, si Raquel Fortune po. Pinuna ni Raquel Fortune yung unang ginawa na binuksan yung sako. No, kumbaga, nako-contaminate kasi. Ang dapat daw po kasing ginagawa diyan ay hindi ito binubuksan katulad ng ginawa na to. Hindi raw po dapat ganyan. No? Dapat daw ang ginagawa diyan sa mga nakuha na yan ay tanggal yung mga putik, hinimay-himay nila. So dapat ang ginawa para hindi rin mapaghinalaan na tanim boto. So itong mga itim na sako na yan, nandyan pa yung mga lupa niya, yung putik, kinuha nila, kinarga ron sa sasakyan as is, no? Kumbaga napupunit, nilagyan lang ng bagong sako sa labas. Bakit? Importante pala kasi sa forensic kung ano yung laman ng mga lupa sa loob ng sako. Ito pa ay galing sa karne ng tao o putik lang. Kasi sinasabi rin po ni Totoy, dito, may mga kinakatay na parang manok, parang baka, pinuputol-putol sila. 'Di ba? Iba pinapadugo, yung ganon. Meron pang sinunog. Oh. Pero yung sunog daw, hindi na raw po niya nakita yung video na yon. Kaya ngayon, ayaw nila, ito yung sunog eh. Ito yung inaano nila na hindi na nila pinakikita. Kung ano yung nakuha nila as is na, dinadala na yon sa laboratory para ito na mismo yung kanilang susuriin. Kasi sabi ni Raquel Fortune, pwede naman i-x-ray yan para makita mo, buto ba ng tao yan? Sa x-ray pa lang makikita mo na. Pag sinabi na ito'y buto ng baka o kabayo, tapon. Pag sinabi ron sa x-ray na ito ay buto ng tao, then you have the case. Bibiyakin na nila yon. Titignan na nila yung mga putik doon na nakadikit, titignan na nila yung DNA na pwede pa nilang makuha doon sa mga buto pag biniak nila yan. And then, i-cross-match ito sa DNA ng mga sabongerong nawawala. At kapag may napatunayan na isa sa mga yon, naku po, at least 80% po ng DNA ay nag-match, you have the case to pursue. So yun po yung mga susunod na mangyayari dito. Okay? Yan po sa mga buto na nakukuha po nila. Ngayon, paano po pagka walang nakuhang buto rito? Nako, malaking dagok ito, malaking question ito sa integrity ni Dondon. Kasi po pwede rin po na yung butong nakuha, yun po ay galing sa ibang tao. Siyempre may mga nalulunod rin dyan.
may mga sinasalvage din dyan na tinatapon. Diba? Pwede rin pong mangyari yung mga ganon.